sa document containing the charges. What's your reaction? Well, I believe indictment pa lang yan. Wala pa namang inilalabas na mga dokumento that would set certain processes in motion. Like other issues na inimbestiga, for example, ng Senate na dito lamang sa loob ng Pilipinas, ito na may international scope ay syempre mahirap at even masakit na proseso para sa Senate. Pero kailangan naming harapin as an institution at the proper time. What can the Senate do, ma'am, in case bigla maglabas ng arrest warrant? Can the seek help from the Senate sa isang charges? I think that particular issue ni-raise na dati in relation sa isa sa kanila. And I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. So pwede silang doon muna mag-stay kung sakaling maglabas ng warrant? I would base my position on the positions of the Senate President. And kung may ibang developments pa na mag-evolve, I'm sure mangunguna ang Senate leadership na pag-usapan namin lahat yun. And ma'am, kasi meron di bang kino-question pa yung pag-aresto kay Pangulong Duterte sa Supreme Court? Do you think dapat hindi sila arestuhin ng ICC at dapat ang Korte ng Pilipinas ang mag-take? I think hiwalay yung proseso ng ating mga korte. Siyempre, doon tayo unang dumudulog. At yung sa ICC. Kaya I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. And I think in that first arrest, hiwalay yung kasong yon dito sa dalawang itinatanong nyo ngayon. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila, then yun yung pag-uusapan pa namin further, bukod dun sa nasabi na dati ni Senate President.